Wala na, nag-lock na tayo dito. Pogi, Pogi, Pogi. Sige na. Ay, sa wakas, nakalabas din. Ang hirap pagka ganong nababarahan yung kalsada. Paano ba naman? Ang daming nakaparada sa daan. Dapat yung mga ganong daanan, walang nakapark doon para two-way nagagamit. Gaya yan. Oh, ang daming nakaparada. Sisikip yung daan eh. Di ba dapat pagka ganito kalsada, no parking zone yung mga nasa gilid na yan. Sandoval Avenue po ito ha. Avenue is considered a main road po yan. Ano, Sandoval Avenue. So dapat hindi po yan pinaparadahan sa gilid, magkabilaan. Kasi nagta-traffic eh. Nagkakos po siya ng traffic. Marami akong nakikita sa social media, lalo na sa mga residente sa area na to, pinagtatalunan if kasama ba tong kalsada na to, itong Sandoval Avenue, sa gagawing e-bike ban. Kagaya niya, no? Pagbabawal daw po yan. Ito po bang Sandoval Avenue is considered a main road? Kasi sabi ng LTO, yung mga main road daw is doon nila ipagbabawal yung mga e-bikes tsaka e-trikes. Laking truck. Pagaya ng mga ganyan. Well, para sa akin, itong Sandoval Avenue is a main road. Sa pagkakaalam ko lang po kapag ka sinabi po kasing avenue, main road po yan. Siguro, check nyo na lang sa Google if pasok ba talaga to sa main road. Kasi, ito pong Sandoval Avenue is connecting po dito sa may C6. Sa may C6 po, yun po is considered a highway. Diba? Kasama siya sa mga circumferential roads. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kapag ganun po ang kalsada is considered a main road. Yun po isa pagkakaalam ko lang. Pero I might be wrong. Kaya mas maigi po talaga i-check po natin. And sana po maglabas si LTO or si MMDA or kahit si Pasig LGU TPMO ng mga listahan ng mga kalsada na mako-consider as Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. huwag na natin subukan. Baka masira ang buhay natin. Grabe, ang lalaki ng truck Tapos e-bike, sasabayan mo dito. Ano? Ngayon, ang magiging problema or magiging dilemma ng mga e-bike users natin, lalo sa area na to, na napakaraming gumagamit ng e-bike, dahil pagka papasok mula dito hanggang sa mga eskwelahan, yan po ang pangunahing service na ginagamit nila. Yung mga hindi nagko-commute, e-bike po or motorsiklo. Ngayon, yun ang nagiging problema nila ngayon. Kung ipagbabawal dito sa main road na to or sa Sandoval Avenue na to yung mga e-bikes, e-trikes, tsaka e-scooters, saan ngayon sila dadaan? Kung kunwari kailangan nilang pumunta sa Pasig Palengke or sa may eskwelahan, kunyari Rizal High School, na few barangays away from here, yan ang kailangan linawin ng gobyerno. Kasi kumbaga, bakit ka pa mag-i-e-bike or mag-i-tricycle or mag-i-scooter kung pagbabawal din pala gamitin sa daan na dapat kailangan mong daanan? So sa akin, hindi naman siguro kailangan ipagbawal totally. Pwede pong ipagbawal if hindi po siya rehistrado sa LTO at wala pong lisensya yung nagmamaneho. Kasi ang iniiwasan po dyan is yung aksidente, di ba po? Ngayon, kung may driving knowledge at nakapag-acquire ng lisensya, which means hindi po maaaring kumuha ng lisensya yung mga minor, yung mga kabataan na below 17 years old, at least mababawasan yung chances na magkaroon ng aksidente. Dahil syempre kapag legal age ka na at pwede ka na kumuha ng lisensya, magkakaroon kayo ng driving knowledge.
Lalo kapag ni-require kayo na umattend ng driving school, magkakaroon kayo ng basic knowledge sa paggamit ng kalsada. Just like yung mga pinagdadaanan din po ng mga motorcycle riders and other drivers like yung mga sasakyan, diba? So ako, pabor po ako doon na bigyan sila ng lisensya at i-rehistro po yung kanila sasakyan dahil po motorized vehicle po yan eh. Gumagamit po yan ng makina and kaya po niyan makadisgrasya if reckless yung nagmamaneho nito. Lalo sa kalsadang to, napakarami pong mga truck. Kaya hindi po pwedeng careless driving dito or reckless driving. Or yung pabara-bara, biglang liko, hindi gumagamit ng mga signal light, hindi gumagamit ng side mirrors, hindi na membreno. Yan po yung dangers ng maaaring kaharapin ng mga electronic vehicles natin, especially sa mga e-bikes, e-trikes, tsaka e-scooters. Kung maglabas man po ng regulasyon na ganyan, sundin na lang po natin kasi para sa ikabubuti po natin lahat yan. Mas okay na po yun at tanggapin na lang po natin kaysa po ipagbawal totally kasi doon ako medyo hindi agree. Kasi kumbaga nakapag-invest ka na eh, tapos all of a sudden hindi mo siya magagamit, di ba? Kumbaga masyadong malaking inconvenience dun sa part ng mga tao. Lalo't hindi naman yan kakaunti. Hindi marami po yung mga gumagamit niyan ngayon. Kaya guys, anong opinion nyo sa ganyang patakaran? Agree ba kayo or meron kayong ibang suggestions na maibibigay? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay.